Magandang araw mga kababayan, mukhang nagkakaunsihan, mukhang hindi po pantay-pantay ang hatian po sa House of Representatives dahil sinasabing nakapokus lang daw po ang bagong House Speaker na si Bujide sa kanyang mga kaalyado at maraming nagreklamo dahil mukhang hindi pantay ang nagiging hatian ngayon. Pareho naman daw po sila na magkasabwat para papagsakin po itong mga Duterte. Naku po mga kababayan, kung magkakaroon kasi ng kudita at pagbabago, sila-sila pa rin naman. Kagaya ng pag-alis nitong si Martin Romualdez, ang ipinalit nila si Bujide, na ito po ay hawak din pala nitong si Liz Satanas, na malinaw na parang siya ngayon ang nagpapatakbo sa ating bansa. Anyway mga kababayan po natin, itong ratings po ni Bongbong Marcos ay patuloy po na bumabagsak. Mukhang napapaisip din siguro ang nasa House of Representatives kung sino po ang kanilang ipapalit na posibleng makatulong sa pag-angat nitong ratings ni Bongbong Marcos na talagang bagsak na nga po mga kababayan natin. At siguro mamaya, dito po sa ating bidyong pag-uusapan, ano na nga ba talagang nangyari kay Boyeng Remulla? Bakit hindi naghaharap sa press conference ngayon? Naagnas na po ba yung kanyang pagpumuka? At itong paring adik mga kababayan, pinoprotektahan ngayon nitong si Laila de Lima pagkatapos mabuking na mahilig pala ito manood ng mga kantot movies. Naku po. Yan po ang isama natin sa ating topic na ito, mga kababayan. And syempre, 2 milyon, marami na pong kumanta. Simula yan, nung sinabi po ni Congressman De Veste na talagang may pabonus po sila para po sa ratification nitong budget sa taong 2026. Grabe po yan, no? Ang daming pera po ng ating bansa pero napupunta sa mga buaya. At usaping mga buaya, hindi sila magkakasundo, kaya kudita na po ang gusto nilang gawin. Tuloy tayo. Tok pa lang na bagong taon pero may umuugong na namang kudeta sa kamera. Nakukulangan daw kasi ang ilang kongresista kay House Speaker Boji D. Pero git ang isang mababatas daw. Ayan na, nakukulangan. Ibig sabihin, hindi po sila masaya. Gawa-gawa lang yan para sirain ang kamera. Narito ang express report ni Marian Enriquez. Sa gitna ng session break ng Kamara, umuugong ang bali-balitang papalitan daw bilang House Speaker si Congressman Boji D. Base sa isang article ng Politico.com. Nako mga kababayan po natin, no? Baka itong change of leadership. Naisip ko baka bumaliktad ito, no? At imbis na gusto nilang ma-impeach si Vice President Sara, mamaya gusto nilang iligtas ang kanilang sarili at makilaglag nila dito si Bongbong Marcos. Tandaan natin mga kababayan, ang sinasabi po sa mga lumalabas na hula ngayon, tarot card readings, ay mukhang may malaking dilubyo na mangyayari kay Bongbong Marcos. Baka ito na nga. Hindi na umano masaya ang mga kongresista sa pamumuno ni Speaker D. Meron pa raw mga komentong malayo si D sa dating House Speaker. Mas pinipili umano kasi ni D na makisalamuha lang sa inner circle niya. Umaasta raw ang speaker na hindi niya kailangan ang mga kasamahan niyang kongresista. Umuugong din ang kudeta sa gitna ng pagkakadawit ng mga kongresista sa flood control scandal. Naging issue pa kamakailan ang umano'y 2 million pesos na Christmas bonus ng ilang kongresista. Isiniwalat yan ni Congressman Nagkalaglagan kasi sila dyan, mga kababayan po natin, sa issue po nitong bonuses na ito. And syempre, sa anomalya ng flood control. Kasi tandaan po natin, marami sa kanilang kaalyado ay involved talaga. At may mga ebidensya nga, number 1 dyan si Cardiola. Di ba? Ang pamilya ni Suarez, pamilya ni Gonzales, ito sila Barbers. And kahit itong mayabang na taga Mindanao, na si Adjong, na sinasabi nilang sulit pa rin daw po ang Mindanao para kay Bongbong Marcos. Yan po ay malaking kasinungalingan, mga kababayan. House leaders. Pero para kay House Assistant Majority Leader Zia Alonso Adyong, walang kudeta at lalong walang banta. Bakit lumalabas itong ganitong balita? Well, in fact, when you are in the House of Representatives, you see the opposite of what all of this balita. Kasi po, kayong mga nasa kongreso dyan, pareho kayong mga plastic, pareho kayong nagkukunwari. Kaya kung kayo ay magkakaharap, kunwari talaga sulit po kayo. Pero, alam mo, no?
itong si Toby Chanco, alam natin, gusto rin maging House Speaker yan. Yung taga-Bacolod na congressman, alam natin, gusto rin mag-House Speaker yan. At marami pa dyan ang naghahangad talaga na makuha itong speakership. Lalong-lalo na, itong nangyayari ngayon kay Bongbong Marcos. So, itong component ng House of Representatives, magdidepende itong leadership ni Bongbong Marcos sa natira po na ilang taon na lang. So kung hindi po sila masaya dito at kung posibleng hindi po pinoprotektahan si Bongbong Marcos itong bagong House Speaker, talagang pwede magbago yan. At kung ang ibang congressman naman, gusto na nilang ilaglag itong si Bongbong Marcos, pwede rin silang gumawa ng kudita. So, isa lang po si Adjong sa nagsasabi na walang anumang planong kudita dyan sa leadership ng House of Representatives. Isa lang si Adjong. Nag-a-assume na walang ganitong klaseng mga haka-haka. Ilan ba yung congressman dyan? Mahigit 300. Tandaan natin. Karamihan ngayon sa mga congressman ay tikom na po ang kanilang bibig sa usapin po ng impeachment ni Vice President Sara. Sa usapin po ng napakababang ratings ni Bongbong Marcos, mapapaisip yan sila. Unang-una, alam ng mga kongresista na si VP Sara na ang susunod na maging presidente. Ngayon pa lang 2026, dahan-dahan na po yan sila. Hindi na yan sila susuporta kung ano mang paninira or destabilization laban kay Vice President Sara. Dahil alam nila, bago po ni VP Sara, lalo na po yung involved sa corruption. Isa-isahin po sila dyan. Diba? So, isa lang po to si Adjong. Alam natin si Adjong, contractor din pamilya nito. RC, walang kudeta, walang instability, walang threat sa leadership. So, meron daw threat sa leadership, even majority leader Sabi mo yan. under threat because of that concerns of individual congressmen. But what you saw during the ratification, that's the opposite of what the balita were saying, di ba? Kaya sabi ko, saan ba nanggagaling ito? So hindi rin namin alam kung sino yung nag-instigate ng ganitong balita. I mean, I think the people who are actually creating and fabricating all these lies because they see despite the attacks leveled against the House, we remain to be stable and united. And I think the detractors want to see a gap and a fraction happen and division happen within in the ranks. So I think that's the ultimate objective of all these rumors coming out from the outside because they want to destabilize the House, cause an imbalance in the House because they see that despite the Actually, sila yung nagkukos ng destabilization, imbalance dyan sa House of Representatives dahil po sa ginagawa po nila na pagiging bias po, particularly po sa mga investigasyon, particularly po sa usapin ng budget. Na kung sino lang, yung malapit sa luwag, ang kanilang kalyado, yun lang ang nakakatanggap ng malalaking budget, di ba? Tingnan mo sa mga bonuses na to, tingnan mo sa allocable fund na ito, tingnan mo sa mga proyekto na pinagkaloob sa bawat distrito. Yung ilang hindi nila kalyado, hindi nila pinagbibigyan ng request. Di ba? Kita nyo ngayon, paano naging patas po sa House of Representatives na pare-pareho lang naman sila kung totoo sila kongresista. Bakit kay Martin Romualdez, Sandro Marcos, sobrang laki po ang kanilang natatanggap na budget. At kahit hindi po sila parte ng House of Representatives o ng Senado, nakita nyo, may mga allocable funds sila. At may mga request po sila na budget sa DPWH, Executive Secretary, Special Assistant to the President, Office of the President, Lisa Tanas, and Manny Pacquiao. Imagine mo, hindi po yan parte ng House of Representatives. Tuloy tayo. attacks and the distraction aiming at bringing down the reputation and integrity of the House, we remain solid and united. Remain solid daw po sila and united, mga kababayan po natin. Paano nila nasasabi na remain solid at united po sila? Kanya-kanya na nga po ngayon laglagan ng mga putyang inang ito, mga kababayan. Tingnan mo lang po, kumanta na po itong si Toby Chanco. Sinabi ni Toby Chanco na, yes, totoo po yan, na talagang may natatanggap kami tuwing
katapusan or bago kami mag-break. And sabi pa ni Toby Chanko, hindi talaga yan sila amin. Ilan na ba yung umamin yan? Puno? Si Ridon? Umamin ang gagong Ridon? O itong si Toby Chanko? Yung Christmas bonus, hindi ko alam kung tinatawag ng Christmas bonus yan. Pero again, ever since naging congressman ako, every time mag-break, merong ano yan, hindi bonus ang tawag eh. Hindi ko alam kung ano. Diba? So kahit anong tawag dyan, bonus man yan, year-end allowance, monthly allowance nyo sa bawat distrito nyo, ganun pa rin yan. Pera ng taong bayan yan. And base doon sa pag-amin ni Puno na ginagamit ito para sa mga Christmas party ng mga barangay, yung mga lumalapit sa kanya na may pa-event, di po tiyangala mga kababayan. Hindi pwede naman sigurong ganon na event ng barangay para sa personal na Christmas party. Igagamitan mo pa ng pundo ng taong bayan. So lahat na lang gagamitin mo pundo ng taong bayan sa personal mo na interest. And malinaw, mga kababayan. Nakalukuhan ang sinasabi ni Representative Adjong na sulit ang House of Representatives. Eh ngayon pa lang, naglalaglagan na po sila. Diba? Kung anong tawag nila doon eh. But every time mag-break, so ibig sabihin, ang grade namin is yung papuntang undas, di ba? Yung bago mag-undas, dapat tapos na kami sa budget. So may break kami doon. Meron yan. Okay? Pagtapos namin mag-break ulit kami pang Christmas. Meron yan. Easter break, Holy Week, meron ulit yan. So next question is, binibigay ba sa lahat or hindi? At natanggap ko na ba yung 2 million for this Christmas o hindi? So yung akin, hindi ko alam kung kasama ako dahil wala naman akong natanggap. Sir, wala. So, sinasabi ni Toby Chanko na wala po siyang natanggap. Pero, mayroong bigayan. Malinaw po yun, mga kababayan po natin. So, hindi po nila pwedeng i-deny. Si Swansing, dinideny ni Swansing. Yung mga makabayan black, dinideny po nila. Pero ang totoo, sabi nga po, ni dating Secretary Bilyo, na talagang tumatanggap po sila. Tumatanggap na po, pati po itong mga grupong makakaliwa mula sa House of Representatives. E paano kasi, mga kababayan? Obvious naman, pati po sa kanilang pag-aatake, pagdidestabilize, propaganda, laban kay Vice President Sara, iisa lang po ang kanilang linyata. Pareho po silang magkakasabwat, kumbaga magkakulay lang ang kanilang pag-aatake against kay Vice President Sara. Confidential fund. Paulit-ulit. Kaya pati itong impeachment ni Vice President Sara, para po sa 2026, may punto na yan. Pero hindi ako naniniwala na magtatagumpay po sila. Of course, matadaanan ni VP Sara yung mga struggle na yan, posible. Pero hindi po sila magtatagumpay. Unang-unang, Senado, hindi nila nasira. Diba? And malaki ang posibilidad na tumatiming lang yung ilang mga senador dyan para palitan itong si Soto at the same time, itong si Pinky Lacson. Dahil walang nangyari po sa Senate Blue Ribbon hearing. Hindi po na-finalize kung ano na talaga yung end report sa nangyari doon. And dito naman sa House of Representatives, sira na po ang credibility ng House of Representatives. In short, kailangan na nga talaga burahin itong House of Representatives dahil napaka-sirang-sira na, mga kababayan po natin, ang ginagawa po nilang panuloko sa taong bayan. Yung talamak na korupsyon na dadagdagan pa ngayon sa budget. Na napakarami daw pong insertion. So, hindi naman natin makikita tayong mga Pilipino dahil hindi naman natin mabusisi. Wala naman tayong kopya. Pero malinaw na talagang mayroon po silang mga pera. At ang matindi pa nito, liquidation by certification lang. Sulbad na. Kunting sulat, kunting perma, okay na. Kahit saan nila ginamit yan. Kaya ulitin ko ito, mga kabayan po natin. Kung nagkakaroon ng MOA, kung nagkakaroon ng liquidation by certification, hindi lang pala sa Senado, hindi lang pala sa Kongreso, kundi sa House of Representatives, kaya pala napakadali lang para kay Rapi Tulfo nang magbigay ng tips sa mga magagandang chicks. Kaya pala napakadali lang para sa mga congressman nang magbigay ng isang maleta sa simbahang Katoliko para maging tikom ang bibig
sa pag-aatake sa kanila, pagbubulgar, pagsasalita, pagsisermon sa kanila, sa kanilang ginagawang korupsyon. At ang gusto lang nilang pabanatan ay si Vice President Sara. Pero tingnan niyo po mga kababayan ha, talagang nakakahanga po ang determinasyon ng taong bayan na pwede pala nating baguhin ang sistemang korap sa gobyerno ni Marcos Jr. kung tayo magkakaisa. At yan nakita natin. No? Sa iba't ibang survey, nakikita natin na positive ang resulta ng trust and approval ratings ni Vice President Sara. Kumpara mo kay Bongbong Marcos, na patuloy na sumasadsad, patuloy na lumulubog, negatibo po yun nakukuha. Kaya kung si Bongbong Marcos ay isang matinong presidente, matino po yung kanyang pag-iisip, no? May tamang hiya, dapat mag-resign na po siya eh. E tinan mo, yung House of Representatives, mukhang hindi na rin magkakaunawaan. Magkaagulo na. Ang Senado, magulo na rin ang Senado. Dahil marami ang hindi na rin pumirma sa ratification ng budget sa taong 2026. Diba? So, sino ang susunod na maging miyembro, mga kababayan natin, or maging speaker ng House of Representatives, no? Sa kabila po ng sinasabing kudita, mga kababayan natin. Di ba? O yan si Puno, inamin din niya ni Puno, mga kababayan po natin. 2 million bonus ng mga congressman, ipinaliwanag ni Congressman Puno. Sabi niya nga, kahit case party ng mga barangay, kailangan nilang punduhan. Kaya binanatan po siya ni Atty. Rowena Guanzon, yung mga walang hiya, yung mga hindi nahiya ng mga kongresistang ito. Okay, so basta umamin na po sila mga kabayan po natin sa usapin ng bonus na yan. Okay, puntahan natin ang banat ni Jason Sa dito po sa Paring Manyakol. Kaya kung magkakaroon ng award na most manyak na pare, ito, iboboto ko to. Si Father Plaby, mga kababayan po natin, pwede daw po siyang bigyan ng Magsalsal Award. Grabe, no? Kung makapagbatikos kay President Duterte, kay VP Sara, akala mo napakatino, no? Napakaanghel ang paring ito. Alam na ng buong Pilipinas na adik ito eh. Alam natin ng Pilipinas kung sino ang kanya kasabwat. Leila de Lima, di ba si Leila de Lima nakulong dahil sa pagpoprotekta sa mga drug lord. Ito, adik ng 15 years. Ngayon, nung na-find out ng mga tao, hindi ko alam kung sino ang naka-find out yan, pero sinend lang sa mga Duterte vloggers, mahilig pala itong manood ng mga kantot movies. Kaya nakakatuwa po mga kababayan po natin. So paano nyo pagkatiwalaan ng paring ito? Mamaya nagmimisa-misa ito pinapantasyahan na pala kayo. Kaya mag-ingat kayo sa paring adik na ito. Sino ba yung kanyang kaibigan? Sino ba yung kanyang best friend? Leila de Lima, Janelle. Kaya ang banat nga po ni Sastrogando Sasot, mga kababayan po natin, no? Bakit may mga paring ganito, mga kababayan po natin? Hi guys, honest question. Why would a press follow a FB page called Kantot Gaming? Yun ang tanong ni Sastrogando Sasot. Bakit kailangang ipalo ng isang pare itong mga kantutan ng mga movies? Diba? So, nakakatawa. Isa lang ibig sabihin yan, no? Hindi lang adik si Father, kundi isang malibog. Kakababayan po natin. Okay, kung kayo po ay umabot sa video ito, huwag kalimutan mag-follow, huwag kalimutan mga kababayan po natin, mag-subscribe, mag-like, and thank you po sa inyong walang sawang pagsusuporta sa channel na ito. Okay, mga kababayan po natin, puntahan naman natin kung paano binanatan ni Atty. Rowena Guanzon itong anti-Duterte na asong ulol. Personal question, are you a lesbian? Oh, you're not allowed to Erika. ask that of anyone. Because I just have to ask, how many inches is your penis? Di ba? Yari ka ngayon. No? Alam mo, magbiro ka lang sa iba. Wag lang po kay Atty. Rowena Guanzon. Talaga mapapahiya ka dito. He's gonna have a heart attack. Namula, no? Napahiya po, mga kababayan natin.
namula. Itong si Montol po. Next question. Mas malaki, malaki. Not yung comment. Ikaw muna. Tinawahan ako eh. Ikaw naman. Yung comment mo, dahil sa kapatid mo, yung kapatid mo na nagbigay ng tip na 350,000. Buwan ka yun. 250 daw yung GC. Oo, laki naman tip Lasing yun. kasi lasing. Baka hindi nga worth 5,000 pesos yung babae. Alam ba na asawa niya na nag-tip siya? Ay, palagay ko ginulpi siya. Oh, grabe siya. Ikaw naman magtanong eh. Hindi siya dapat ganun, di ba? Senador siya. Ikaw naman magtanong. Niyari ako. Tinitimpla ko nga. Di ba? Ang bilis ng resback po, mga kababayan natin. Ni Atty. Rowena Guanzon. Dito po kay Montol po. Itong mga tulpo na to, sa totoo lang mga kababayan po natin, napakapal talaga ng kanilang pagmumukha. Ngayon, nakatapat niya si Atty. Rowena Guanzon, di ba? Ang bilis ng balik, binalik sa kanya. Yung kanyang kapatid ay nagtip ng 300,000, no? Mahigit. Para lang sa isang babae. Ganon, kadali po yung pag-resback ni Atty. Rowena Guanzon. Totoo naman yan, mga kababayan po natin. Dahil ang nagsabi mismo ay ang babae. Babae mismo na binigyan yung nagsabi eh. So, talagang napakalaking kahihiyan na ang inabot nila dito sa interviewing ito. Nadali pa tuloy itong si Rapi Tulfo. Alam niyo mga kababayan po natin, itong si Montulfo, ito ginagamit ng mga Tulfo bilang attack dog sa kanilang kalaban. Tingnan nyo, dahil may ambisyon po sila kay Vice President Sara, ginagamit nilang attack dog itong si Montulfo, mga kababayan po natin. At nagkamali lang po siya, dahil sa dami-dami nang pwede niya sanang usisain at tanungin, nako si Rowena Guanzon pa ang kanyang tinanong. Hindi nga natakot si Atty. Rowena Guanzon na banatan itong si Bongbong Marcos. Diba? You try to watch my PGMN episode since yesterday. It's still running now. When I challenged BBM to a hair follicle test. Because this is... Diba? Binabanatan niya nga si BBM, harap-harapan. Diba? Tapos ikaw, i-questionin mo na kung siya ba ay tomboy. Di, pahiya ka. This is the only way na matigil to lahat. Sabihin lang, Take the test. yeah, oo, ba't ayaw niya mag-test mo? Anong magiging effect nito sa presidency ni BBM? Yung revelation ni Amy? Then people will be more convinced na talagang he has Okay. very poor decision-making skills because he is addicted to cocaine. Not only because he has no proper education. No degree. It's okay, if you don't have a degree, basta hindi ka nagsinungaling. Ha? Pero siya kasi, nagsinungaling siya na wala naman pala siya diploma. So, itong mga revelations ni Amy ay shows na si BBM is an unreliable leader. Totoo naman yan, mga kabayan natin, di ba? At tingnan mo, binanatan niya si BBM, di ba? Tinawag niya na hindi mapagkatiwalaan, unreliable. Tama ba yung pagkabanggit natin, napupulol tayo? Leader, kumbaga hindi mapagkatiwalaan ang leader. Itong si Bongbong Marcos, di ba? Tapos, babanatan mo, tanongin mo ng mga ganyang question. Talagang mapapahiya ka. Dito, kay Atty. Rowena Guanzon. Tingnan mo, di ba? Halos ma-heart attack po itong si Montulfo sa kanyang narinig, no? Na pilit nila pinoprotektahan itong si Rapi Tulfo, and now binalik sa kanya, naungkat na naman itong pagiging manyakol din ni Rapi Tulfo at pagbibigay ng napakalaking tip dito po sa mga babae sa Viva Hot Waves. Mga kabayan po natin, sige, tingnan nyo kung gaano talaga sila kaipal, mga kabayan po natin. Malaking kahihiyan po ang kanilang inabot, basta si Rowena Guanzon ang kanilang atakihin. Mga kabayan po natin, sa usapin din po ng korupsyon, sa usapin ng impeachment, ito paulit-ulit. Walang tigil nila na inatake si Vice President Sara. Walang tigil na paulit-ulit na magpa-file daw po sila ng impeachment against kay Vice President Sara. Yung mga putang inang ito, lalo na po itong mga makakaliwa, yung mga bayaran pala ito, mga babayan natin. Na noon, ay may prinsipyo po yung mga naunang makabayan. Talagang ipinaglalaban po nila yung para sa mamamayan. Pero alam nyo ang nangyayari ngayon?
lalo na sa gobyerno ni Marcos Jr., mga kababayan natin, abay, wala na po sila prinsipyo. So, pera na pala talaga yung totoong nangyayari ngayon. And saksi po dyan, no, si Secretary Bilyo, kung paano po nagbago itong mula sa kanilang prinsipyong pinaglalaban, naging pera po ang labanan nitong Makabayan, kasama po yung Kabataan Party List, Gabriela, I think ML kasama na ata dyan, ACT Teachers Party List, Bayan mo na. Ito yung mga grupong gigil na pinakulong si Tatay Digong, kasabot yung gobyerno ni Marcos Jr., and now gusto nilang impeach si BP Sara. Sila rin itong mga grupo na nag-file ng kaso against kay Vice President Sara sa Ombudsman, at kasama nila yung paring adik at manyakes. O panoorin mo na natin kung paano nagbago ng ideolohiya ng mga makaputi. Kunyari, sinusuportahan lang para makakuha sila ng mga pabor. Ngayon lang ako nakakita na itong mga party list, kagaya ng Akbayan, Kabataan, Gabriela, tumatanggap na sila. Nung araw, kasama namin. Di ba? Nung araw po, hindi daw tumatanggap yung mga yan. Ngayon, tumatanggap na po sila. Kasi po, kailangan nila magpalakas muli. Kailangan nila makakuha muli ng pundo dahil halos naubos na nga po sila nung panahon ni President Duterte. O kahit mayor pa si Tatay Digong, hindi sila makaporma doon sa area ng Davao. So ngayon, nagpapalakas na naman sila. So para makakuha sila ng marami na namang armas, makapundo na naman sila, ayun ang gagawin nila. Di ba? Kailangan nila tanggapin itong mga suhol na inaabot sa kanila para lang atakihin ang mga Duterte. Ilang beses na po yan in-expose ng NTF-ELCAC. Ilang beses na po yan sila na-expose sa mga pagdinig sa Senado. Pero tingnan mo mga kababayan po natin, inaaresto ba sila? Sila po yung mga grupong harap-harapan na nagsisigaw na magsumali sa grupo ng mga kaliwa. Sila po yung mga grupo na talagang lantaran ng pagsigaw na babagsakin ng gobyerno. Nakasuhan po ba sila? Mayroon po bang sedition na kaso laban sa kanila? Wala po. Pero tingnan nyo mga kababayan natin, yung mga general na talagang lumalaban sa korupsyon, ano nangyayari? Si Pukis, tagilid si Pukis ngayon, mga kababayan po natin, na sinasabing may warrant of arrest laban sa kanya dahil sa inciting to sedition, di umano na kanyang sinabi sa mga rallies. Pero ito mga makaliwa, nakaupo pa sa Kongreso. Wala niya anumang reklamo na sedition. Dahil ang nangyayari ngayon, sila ay kasabwat ng gobyerno ni Marcos Jr. para pabagsakin ang mga Duterte, atakihin, propaganda, at kung ano-ano pang reklamo, kaso impeachment na pinagagawa po nila. Kaya ganyan po kalakas ang kanilang loob. So kasama nila yung paring adik, mga kababayan po natin. Kasama nila yan at kasabwat nila sa mga ginagawa nila against po sa mga Duterte. Ngayon, sa mga nanonood na mga supporter nito ni Father, ano masasabi nyo dito? Na mahilig pala si Father manood ng mga salsalan, no, kantutan, na mga palabas. So, yan po ba ang sinasabi nyo na may moral? Yan ba sinasabi nyo na may credibility? No? Nagpagawa pa po yan sila ng museum doon sa mga biktima daw ng AGK. Yung mga biktima ng war on drugs, hindi sila napagawa ng museum. Dapat sinama niya yung kanyang sarili, no? Na, di ba? Nanonood ng kantot gaming. Sinama niya dapat. Wala itong pinagkaiba ang paring ito, mga kabayan po natin, no? Dito sa kanyang tropa, si Boy Jacol, si Boy Dila. So, pare-pareho po sila. No, pare-pareho po ang mga ito. Dapat magkaroon din po sila ng museum ni Boy Jacol, museum ni Kantot Gaming, at itong si Boy Dila. So ito yung mga taong gustong magpabagsak sa mga Duterte. At itong mga taong ito, yung tinuturing na mga bayani ng mga Dilawan at Tinklawan. At kita mo kung sino yung mga taong gustong manira po kay Vice President Sara. Kaya sa kabila po ng mga paninira nila, hindi sila nagtatagumpay. Kasi hindi sila kapanipaniwala. Tingnan nyo yung ratings ni Vice President Sara. Ikumpara mo sa rating ni Bongbong Marcos. Kaya salamat sa mga nag-fill up, no, na interview sa False Isya Survey
nagpakatotoo po kayo at hindi po kayo natakot sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Lalo na po sa Mindanao, sa Visayas. Ang galing nyo po. So nakikita natin kung sino po yung susunod na presidente. At ako nakikita ko, mukhang hindi matatapos ni Bongbong Marcos ang 2026. Kaya good luck na lang po sa kanya. So hanggang dito na lang mga kababayan. At kung kayo po ay umabot sa video ito, palike naman and pa-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Maraming salamat po. Mabuhay ang lahat. Saludo.